Hi guys! Magandang gabi Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako ay nagbabalik. Nag-iisa po ninyo nagmamagandang Collegiate Tower Guides upang magkatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman sa Itbulaga, sagot na po natin yan at ilang chika patungkol sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung di ka pa nakaka-subscribe, i-click mo na yung subscribe button at notification bell para mag-i-updated ka at ma-notify ka tuwing may bago po tayong mga reaction videos and analysis sa mga araw-araw na kaganapan at balita sa social media. Pero bago po tayo dumako dyan mga Kadaver Cards sa pinakasentro ng ating update sa gabing ito na ating pag-uusapan ay narito muna ang komento ng isa nating viewers sa nagdaan nating update. Nako ay mayroon po siyang pakiusap sa Itbulaga na kung maaari daw sana wag nang tanggalin ang Itbulaga Olympics tuwing Sabado, which is I agree mga kadarigans kasi sa palagay ko napakalaking tulong ng Itbulaga Olympics guys para magtuloy-tuloy yung taas ng viewers natin kasi mula po nang talagang i-ano po ito ng TVG i-push through kahit napakaliit po ng kanilang segment and eto pa dinala pa nila sa barangay itong Itbulaga Olympics ay lumakas po talaga ang viewers natin. Ang dami pong nakatutok, Sugod Bahay, Barangay Cinema, Itbulaga Kimi 5, Barangay Olympics. Ang medyo nalalaglag na lang po ngayon ay ang therapy. Kasi minsan nakakapos po sa oras. Gayun pa man, mataas po yung viewers pa rin naman natin. Pero wag kayong mag-alala kasi based nga po sa nakita kong post from TVJ Official, hindi na po nila tatanggalin ng Bulaga Olympics. Tuloy-tuloy po kahit tapos na ang Olympics. Ang Itbulaga Olympics ay dire-diretso pa rin. Samantala, dumako naman tayo dito sa post ni Kapuso Super Alliance fan page na kung saan ay inaakusahan nga po ang Nielsen ng Pandaraya or ang TV5 dahil mataas po ang ratings ng Batang Quiapo ng ABS-CBN na napapanood po sa TV5. Sabi dito, Nielsen Philippines, balak nga bang paimbestigahan muli dahil sa sunod-sunod na pagmamanipula at patuloy pa rin pagtaas ng TV ratings ng FPJ's Batang Quiapo ng ABS-CBN. May bayaran nga bang nagaganap ang ABS-CBN Studios at Nielsen Philippines? Say ko lang, maging patas sana tayo sa ating Battle of the Competition Nielsen PH. Huwag naman sana kayong mandaraya. Wala na nga parang kisa ang Kapamilya Network, mandaraya pa kayo. Sports lang, walang personalan. Sa totoo lang, ang sa akin lang, marami kaya ang nanonood ng hashtag pulang araw gabi-gabi. Kahit ganyan ang lumalabas, sa laki ng percentage ng TV ratings ng FPJ's Batang Quiapo, pandaraya niyang ginagawa niyo. Hashtag Nielsen PH. Admin Mondre TV. So mula po ito kay Kapuso Super Alliance fanpage na nagngangawa sa social media dahil mataas at tinalo ang pulang araw. Pagdating po sa ratings ng Batang Quiapo ng ABS-CBN, which is napapanood sa TV5. So tama ang TV5 din dito, no? Para pa lumalabas na mas pinapabora ng TV5 ngayon. Subalit, mabuti na lang talaga at may mga malalakas po ang loob para basagin yung mga ganitong klaseng post. Kagaya ng post ni Kapuso Super Alliance fan page na alam po natin na number 110 sa paninira sa Itbulaga at sa TV5. So, ito pong DRPS PHCA ay naglabas ng isa pong post tungkol dito and sinasabi na ito nga po ay isang napakalaking false. Ang verdict po nila hinggil dito sa
sinasabi ni Kapuso Alliance fan page na bayaran ay isang napakalaking kasinungalingan. Nielsen's Philippines on investigation on TV ratings buying against ABS-CBN on APJ's Batang Quiapo ratings. Our verdict is false. Ayan, nakalagay rin po dito, napakalaking fake news. So, nasampulan na naman. Ito po si Kapuso Alliance fan page ni DRPS. And marami na rin po mga ka-Davercats, yung mga legit malalaking company ang nambabasag sa mga ganitong klaseng fake news, na post hinggil po sa mga fake ratings na yan, hinggil po sa mga fake post na yan. Samantala, nais ko naman pong ibahagi sa inyo mga ka-Davercats itong naging masayang celebration po ng birthday ni Miss Jenny Ferre, na kung saan ito nga po at nagpahiran ng cake. Kitang-kita nyo naman si Maine Mendoza tawan-tawa. And ang dami pong mga napahiran ng cake, no? Nariyan din si Singing Queen Casey. And pati po ang nagtatagong si Miles Ocampo kasi meron pa daw siyang lakad. Ayun, at napahiran po ng icing. Kasi naman guys, itong si Bossing ay itinuro itong si Miles Ocampo. So ayun, at talagang masasabi natin na napakasaya ng banding ng mga Davercats. Lagi po silang happy and hindi po nagpapa-apekto. Ay naman po, alam mo, stress na yung kalaban, pero sila masaya lang. And speaking of Miles Ocampo, mga ka-Davercats, so eto na nga, at nung nakaraan, meron nga po siyang ipinost di umano na tila paglalabas ng sama ng loob ni Miles Ocampo. So sabi dito sa write-ups, sino kaya ang tao na tinutukoy ni Miles Ocampo na sarado ang utak? May hugot kasi si Miles sa kanyang thread account tungkol sa taong sarado ang utak na ayaw tumanggap ng pagkakamali. So, meron pala in-expose itong si Miles Ocampo. Naku, napakarami pong ganyang tao na laging sarado po ang utak. Yung mga alpha po masyado na hindi po tumatanggap ng kanilang pagkakamali kasi nga, ang akala nila is always po silang tama. Sabi pa dito, mahirap makipag-usap sa taong sarado na. Ayaw tumanggap ng pagkakamali. Pag nilatagan mo ng mali at pinuna mo, uunahan ka pa ng galit sa ad ni Miles Ocampo. So, pag lumalabas ka, babaliktarin ka pa niya na sabihin na ang galing pong umangungkat ng nakaraan. Well, sino nga kaya ang tinutukoy ni Miles? Pero syempre, ang daming nakarelate kay Miles. Marami naman talagang tao na sarado ang utak, na ayaw makinig sa kung ano ang tama, na mas pinaniniwalaan ang sarili kahit alam naman nilang mali. Samantala, heto daw nga ang chika ng mga fanay ni Miles. Totoo, tapos babalik ta rin ka pa. Maya-maya, ikaw na ang mali. Sad but true. Always choose your peace over chaos. Sabi pa dito, I couldn't agree more. Where your intentions is to help them, but they see you as a competition. Sad. Hope you're no longer sad now. I know you will be a bigger person anyway. Just claim your peace, love, hope. Tomorrow will be better. That's the reality, Ate Miles. May iba naman na hinuhusgahan agad ang boyfriend ni Miles na si Elijah Canlas. Ha? Grabe naman. Parang kilala ko to. Ipagpatuloy na lang niya ang pagiging BL niya. Sabi ko naman kasi sa iyo, wag mo nang balikan. Naku, wag naman po sana mga ka-Davercats, no? Baka ma-broken na naman itong si Miles. Anyway, marami naman ang nagpayo kay Miles na ipagdasal na lamang niya ang mga iyon kung sino man iyon. Samantala, dumako naman nga po tayo dito mga ka-Davercats sa isang show na nagsipag-pull out na daw ang mga sponsors kamakailan lamang. Kagaya ng sabi dito, may nag-pull out na daw 4 na sponsors kamakailan lamang, kaya lalong naging malaking
dagok ito sa programa. Sabi po sa post ni Ted, Tape Everyday Defenders, Showbiz Scoop, 2 TV shows, binigyan na ng deadline ng network. Hindi lang isa kundi 2 TV shows ang kinausap na ng kanilang home network at binigyan na ng deadline ng kanilang mga programa. Ang unang show ay matagal nang napapabalitang nalulugi dahil sa mababang ratings, bagsak presyong ad rate, at napakaunting commercials. May nag-pull out na namang 4 na sponsors kamakailan lamang kaya lalong naging malaking dagok ito sa programa. Bukod pa dyan, ang almost 1 billion pesos na nilang balanse magmula noong September 2020 ay nagkapatong-patong na dahil hindi sila makabayad ng tama kada buwan sa napagkasundoang hatian ng kita. Dahil dito ay nagdesisyon na ang management sa ginanap na emergency meeting kamakailan lamang natapusin na ang programa at bigyan sila ng graceful exit sa Oktubre. Ngayong taon, ayon sa ating mga reliable sources. Ang ikalawang show naman ay bagong balik pa lamang sa network ngunit hindi nakakuha ng inaasahan nitong mataas na ratings at halos walang commercials kaya bagsak ang ad revenue nito. Kaya nagdesisyon na ang management ng network na tapusin na ang programa sa Disyembre ngayong taon sa unang napagkasundo ang 3 buwang kontata. Double black eye ang nangyari sa network dahil sumugal sila sa 2 programang inaakala nilang mag-aangat sa kanilang ratings at kita. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. So, kayo ba guys, alam ko na kung sino tinutukoy nito, no? Pero isang napakalaking fake news noon. Kayo po ba, ano inyong masasay patungkol dito? Pa-comment ka lang sa baba. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.